Wala para kanina. White. Nasaan yung buwa patay na ako? Maraming ulit ng sinonang pinagpuputan. May nabuhay pa pala. Pinagputos mo ang pagsusuan na, Papa. 2 taon ka lang nawala. Nakakalimutan mo ng tawang sa akin. Oo nga pala. Ayaw na ayaw niyo pa ng tawag na Papa. Daddy, itay kaya. Ama nga lang pala. Higit na kagalang-galang ng pakinggan. Dinadakilang pangalang Ama. Bumalik ka para mangisun. Hindi ka lang pala rebelde at subversibo. Wala ka pang galang sa sarili. Alam mo ba ang hirap na dinanas namin ng mama mo nang wala ko? Araw-araw, binabantayan namin ng mga police reports, mga blotters, balita sa TV, radyo, sa payagan. Pinakindus ko pa mga tauhan ko para lang maharap ka. Pagkatapos ano, malalaman ko sa mga intelligence reports. Nakasama ka sa mga subversibo sa Cordillera. Pinahalap ko ba ako mo para sa kaligtasan? Para mapangalagaan pangalan nila. Ano nga naman sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila si Brigadier General Emmanuel Villasante, multi-decorated soldier for his loyalty to the ideals of the military, ay may isang anak na rebelde pare. Masakit nga naman. Masasira ang reputasyon ninyo. Masisira ang pangalan ninyo. Sinungalingan. Hindi ka lang marunong makakita ng pagmamahalan sa ama sa kanya. Katotohanan naman. Wala na kayo bang iniisip kundi pangalan sa sarili ninyo. Wala na kayo pala sa gusto namin, sa hilig namin, sa ayaw namin. Ang lagi nasusunod at nasusunod na yung gusto ninyo. Wala pagkabata. 5:30 na umaga dapat kusina. Inspection ng rooms. 6 o'clock, exercise. 6:15 to 6:45 maliligo. Magdadamit ang dinis kong pantalon. Malinis at pantsadong damit. May panyo sa bulsa. 6:45 to 7:15 kakain. At 7:15, papasok sa eskwela. Pag-uwi sa hapon, Bible reading. Pag-rosaryo. At 7 ng gabi, kakain na ulit. Mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, mag-aaral. By 10 ng gabi, dapat nagsok na. Para kami nakalaro di susi. Pinalaki mo kami para mga manika. Di oras, lagi eksakto. Kung graduate ako, gusto mo akong ipasok sa PMA. Hindi mo man lang tinanong kung gusto ko magsundalo. O kung gusto ko maging tulad mo. Pabuti na nga lang eh. Hindi na ang baga ako. Sakitin. Kaya pinasok mo ako sa seminaryo. Malayo pa rin sa tumaninipunan sa loob at lang sa seminaryo at lipunan. Tinanong mo ba kung gusto ko magpare? Hindi. Pero sinunod ko kayo. Akala ko video. Hindi dahil gusto ko nung una. Video nga. O sabi ni Mami. Sabi sa inyo video. Kaya nga pinicturean ko kanina si Kenneth eh. Akala ko picture eh. Sabi sa akin na kasi, May picture ka dito si Kenneth tsaka si ano. anak, kunin mo paglingkuran ng Diyos. Ngunit alamang sa amin ng Diyos, paglingkuran at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa akin. Sinunod ko payo niya, kaya ako umalis. Walang kahulugan ng pagiging pari ko kung hindi ko tutok din ang aking mga panata. At dun sa kabundukan, sa kalayunan. Maraming taong nagugutom, inaapi, pinahihirapan, inaagawan ng lupa, ninanakawan, pinagsasamantalang namin lakas at may kapangyarihan. Doon ko tutupin ang aking panata, Ama. Teka lang. Simbahan o kabuhay talaga pinamumunuan mo. Hindi ako sundalo. Anak mo ko. Pari ako. Kung ano-ano ideolohiya at doktrina na sinaksak sa utak mo. Kaya ganyan ka naman magsalita nito. Walang ideolohiya at doktrina ang kailangan naman. Para makita mo na naman hindi naman pag-aapi. May kinakalat Pero paano nga ba ninyo mamumunuan ang sinasabi ko pag hindi naman pag-aapi? Kung nasa loob kayo ng air condition yung opisina. Oh, ang ganda. Mas kaparma kaya kaysa dito yun. Salvaging. Ang taray din na pusa. Alis dyan, pipicture. Sasama ko sa buhay yung pusa. Alis dyan. Kung ilang taon na mamatay sa bawat kay matutos Bibidyoan ko din pusa.
Alam niyo ba, kinabukasan ng isang paslit na namatayan ng magulang na isang pamilya ang inagawan ng lupa? Tinakot. Hindi niyo nararamdaman ang gutom na dinanas sa mga tao sa kalayunan. Mahirap na nga sila, pinahihirapan niyo pa. Saan ka nakakita, Ama? Na mga tao may nagdiretong sa ilalim ng lupa. Humuhungay sila, 5 dipa. Upang doon nagtagong gamit nila at pagkain. Pero alam niyo ba kung bakit? Para hindi makurakot ng mga militar. Saan ka nakakita, Ma? Ng isang inisente nagsasaka pinagbibintang ang isang NPA. Patatakboy sa pilapil pagkatapos babarilin. Sasabihin sa subversibo nagtatakang tumakas. Karahasan na ba? Gutom at pananakot. Yan ang pananakot. Wala ka ng kinabukasan, Miguel. Bulag ka na. Noon pa man, minsan sa isang sermon mo, binanatan mo sinasabi mong paabuso ng mga militar. Alam ko na, magiging ganito ka. Dapat noon pa lang pinigilan na kita. Paano, Ama? Ipapasandwich mo ba ako? Gagawing political detainee? Ipakukulong? Ipahuhuli sa mga tauhan mo? Tulad ng mga manggagawa nagpipingit sa public sa San Miguel. Naaalala mo yun, Ama? Na minsan isama mo ko at panoorin ang karasang iyon sa pagwawasak ng pigil at pananakot. Bumalik ako doon, Ama. At doon nagsimula ang lahat. Nasa magkabilang kampo na tayo, Miguel. Hindi, Ama. Nagkasalubong lang tayo sa 100. Pero malalaya ka lamang sa mga uniforme niyan. At makikinggan mo ang hinaing ng mga mamamayan. Mauunawaan mo ako. Anong gusto mo? Gumaya ako sa'yo? Tingnan mo nga yung sarili mo. Mukha kang basahan. Hindi ka dating ganyan. Malinis ka. Nakagito. Mayroon sana nakasabit sa iyong leeg. Pero ngayon daig mo pa isang baboy na mo. Handang malipasin kahit sino, kahit anong oras. Nabubulagan ka na. Kayo ang bulag, Ama. Kayo ang hindi makakita. Hindi niyo maunawa ng tao kapag hindi kontento yung nagre-rebelde. Kapag ginuguto, tulad ng mga tao sa kanayunan, saktan mo mang paulit-ulit, iyak, babangon pa rin. Ahawak ng armas. Gutom na ang ina ng revolusyon, Ama. Gutom. Ngunit hindi mo ito mauunawaan. Dahil hanggang ngayon, nakakulong pa rin sa binagwanan yung mga karangalan Hindi ka nagwansa! Hindi kita panalaki para lang isutoy mo ang pakal. Matuto kang gumalang sa awa mo. Bakit kayo, Ama? Iginagalan niyo ba ang dandang taong namatay dahil sa utos na pagsusunod ng operasyon? Sira na ang mog na militar, Ama. Wala na ang dating hukbong militar na tagapagtaguyod ng mga inapi. Tagapagligtas ng sambayanan. Kayo na ang kalaban. Kayo na ang natatakutan. Kahit sa amin, sa pamilya natin, kayo ang lubos na hindi nakakaunawa sa akin. Sa mga anak mo, kay Mama. Tumigil ka, Miguel. Sinuway mo ako, lumiis ka ng landas. Ngayon, magkaaway na tayo. Wala ka ng karapatan na maging miyembro ng pamilya Villasante. Isa kang kahiyan sa pamilya mo. Sa pamilya na bubuhay sa makalumang sistema ng pamamalakas ng pamilya. Bakit, Ama? May membership requirements na ba ang pamilyang ito? Kailangan sundin ka ba palagi para may turing na na pamilya Villasante? Ganun ba? Ganun ba pamamalakas ng isang pamilya? Isa lang ang pakikinggan, isa lang ang susundin. Huwag mong pakialaman ang pamamalakad ko sa pamilya ko. Ako ang ama, ako ang masusunod. Magkano siya niya? Magkano siya nila? Lord, pati ba? Kaya dahil pa po niya kapag. At ikaw, bobo ka dyan. Nagkala mo, karawan ang ina mo. Ina mo. Game. Kahit sa kami man lang na ito, yung buong pamilya Pilsan. Kahit, umiwis. Mag-aalas 12 na. Ipapawisan na ako. Ma'am, may bet ako doon, kaso puti. Totoo na to, promise. Dadaling ko na bukas, kalimutan ko lang. Ay, si Ace yan. Si Lucky. Si Lucky walang kwenta, tababoy. pa yan lahat. Lucky walang kwenta, tababoy. Ito nga pala si Miguel. Si Miguel. Ay, tatay namin. Kenneth Iljao. Tatay namin. Ayun, sa likod. Ito nga pala yung tatay. Mga pala yung tatay. Tatay namin. Ito, Doc, Ito. sabi yan. Ito, Dokso yan. Ito. Yan, wala yan. Pounder. Ay, wala. Pounder. Ito, sundalo yan, sundalo.